Hello mga ka-update! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito ba sa mamalay? Ito po si Summer League, kinuwalan ka mo. Anong sigaw ka ba? Ako po si Rita ko na. At ito naman po si Papa Osin Odiles. So, ano pa nga ba ang laging inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika na namin, dali. Energy. Kasi nakita ko na naman si Lance Carr. Hi! Ano ka baklaan? Tuminis masyado yung tinig mo. Bakit? Kakalandi mo yung kailangan. Ay! Ang gwapo naman kasi talaga. Diba? Bumababae ka dyan. Yeah. Uy, gwapo na! O, lahat na naniniwala na gwapo si Lance Carr. Press 1 down below. O, comment below 1. Lahat ng mga napapangitan kay Lance, Huh? press nyo lang po yung itlog ni Mama Lance. Pero confident ako walang pa-press. Kasi Mahapi gwapo talaga. Gwapo kasi Hindi ba talaga. ginawa nung MB sa'yo? Ay! Ano ba? Hindi nila pinrest. Hindi, pinatanggal mo yung ano mo. Alin? Yung get lean. Uy, hindi! MV Ultra Slim, di ba? Oo. Ginawa ka sa Ang akin. kalandian mo kay Yes, Lance. yung mga... Ha? Uy, pero di ba last time lang natin nalaman na yun na na galing pala sa PBB si Oo nga. Lance, no? Oo nga. And speaking of PBB, nako, magbubukas na ulit ang bahay ni Kuya! Di ba? Oo, yung mga gustuhan. Yes! Audition dahil open naman sila ngayon sa Public, oo. Oo, sa hindi- regular naman to. Yes, oo. So magkakaroon na naman ng mga auditions. Abangan nyo daw yan, sabi ni Direk Lauren Joey. Oo. Dahil ang edition na to ngayon ay para naman sa madlang people. Yeah! Hindi celebrity edition ngayon. At saka, nasa bagong lokasyon or tahanan na ang bahay ni Kuya. Saan kaya ito? Ayan ang ating aalamin by Ka Oo. Cherry Geronimo. Ay! Baka yung tatay na naman ni Sarah G, ah. Chicken yun. Ay! Ano naman eh. Pero Nay, yung Pinoy Big Brother na gaganap yung edition ngayon, collaboration pa rin dito ng ABS-CBN at saka ng GMA7. Papa, o paano yan? Oo. Magbubukas na naman ng bago? Oh, isara mo. Hindi yung problema yun. Kung problema yun, isara Ang mo. dami yung Bigla naman ako sa isip ko. Sorry. Ano yun? Hindi kasi, Papa, magbubukas na naman ng bagong batch. Wala pa nga nangyayari sa karir. Ng mga dating mga housemate, yung Gen 2.0. Itong last batch. Tapos may bago na naman. Sa totoo lang, syempre kinalulungkot lagi yan ng mga naunang batch bago sila sundan ulit. Hindi lang itong Gen 2.0. Kasi pagka gano'n nababantilawan yung kanilang career. Dahil nga, mayroon na namang bagong hahangaan yung mga netizen, yung audience. Kasi alam mo no, mabilis magpalit ng hahangaan ang mga tao ngayon. Lalo na pag nakapukaw na atensyon nila, o nakyutan sila, o nagwapuhan sila, gustong-gusto nila yung mga ginagawa sa loob ng bahay ni Kuya, yung isang bata, lilipat sila doon. So yung tanong mo, katulad nito, sa GMA, di ba meron na si Clifford, Yes. si Kit Hernales, si Caprice, meron sila, di ba, parang solo show. Sa kabila naman, walang masyadong marka yung mga bata. Kasi parang nagiging one of those na sila doon sa mga teleserye sinasalihan. Wala tayong naririnig na sa big winner na si Lela. Na Ford, di ba? Wala siyang, ano ba ang show niya? Si Joaquin. Wala rin tayo narinig, sila yung pinagla-love team. Si Miguel ay fourth placer. Saka si Crystal Mejes. Wala tayo masyado. Puro sila lahat nakasali lang sa isang teleserye na hindi sila ang bida. Ako naman ay naniniwala. Sa isang kasabihan. Hindi. Sa isang kawikaan. Ako naman ay naniniwala na ganun talaga ang ABS-CBN. Hindi agad nila pinupush na magbida. Talagang isinasahog muna nila sa mga teleserye. At doon na manggagaling yung clamor. Pero naitanong,
kasama ba sa premyo ng Pinoy Big Brother na may pangakong kasikatan? Di ba, hindi Alam mo, naman nila yan pinapromise? Hindi nga nila pinapromise yan. Yeah. Pero the fact na sila ay kontratado, contract artist ng Star Magic or ng Sparkle, for that matter that occupies space and has weight. Matter yun. Matter nga. Ang laki So, anyway, kung kinontrata, dapat may nangyari. At alam mo naman sa mga panahon ngayon, di ba, ang mga bata, galing sila sa PBB, nag-ano sila, ito na umpisa ng kasikatan natin, ito na umpisa ng ating career. Sa bagay, dyan din nabash dati si Fiang di ba? Si Fiang. Yung sinabi niya yung batch na yung the best, The best, di ba? oo. Yan naman din na talaga nagiging dilema ng mga past winners, di ba? Na tuwing meron talagang bagong edition, may chance, di ba? Na baka, ay, may bago na. Paano na kami? Correct. Oo. Ganito kami Yan, noon, lagi. paano kayo ngayon? Oo. Oo. Yan. Pero I'm sure matatagalan pa ito, no? Dapat makaposisyon na yung PBB Gen 2.0 bago ilabas yung bago. Okay. Ang last edition pala na open to the public yung Pinoy Big Brother is yung edition nila Fiang. Pero si Fiang na panood ko na sa It's Showtime araw-araw. Bagay nga sa kanya yung short hair. Tsaka mahina na rin buto-buto niya kaya hindi na siya masyado makapit. Nay, siyang Ami yun, hindi Fiang. Fiang Ami? Wala mo si Pixel. Saan ba na upunta? Ano ba yan? Anyway, Nay, nako, yung mga kababayan po natin dyan, mga kapamilya at kapuso na naghintay at nangarap na makapasok sa bahay ni Kuya. Abangan niyo po yung mga announcements sa mga darating na panahon. Dahil, ito na po yung chance niyo. You waited for this, di May ba? mga age restriction ba yan, Mama? Hanggang 35 years old. talaga? Oh, I think so. Oo. Yung age limit. So walang bagets. Ay, hindi natin alam. Hindi, walang bagets yun. Walang bagets. Oo, baka walang kung age 35 ngayon, ha, no? kasi magkaiba yung mindset o behavior ng teenager dun sa medyo mature na. Alam ko ganoon ha. And speaking of It's Showtime, nabanggit ko kanina si Pia. Oh, yes. Hindi natin nakita si Vice kanina. Ay, oo nga. Wala siya ng episode nung Nagpahinga nakaraang siya. araw. Nagpahinga siya. Ang alam ko nga, Ay, hindi mo alam. ang alam ko ay, parang 1 week yata siya magbabakasyon. Ah. Kumbaga pahinga lang. Ako, kung ako manager ni Vice, yun din na sasabihin ko sa kanya, pahinga ka muna, 1 week lang, para mag-recharge ka ulit, para magmuni-muni. Kasi syempre, alam mo kahit hindi naman physical na binugbog si Vice, nabugbog si Vice sa mga eksena, no? Talaga naman yung iba, binabalik yung mga nakaraan, kay Vice, yung mga pang-o-opera ni Vice, na, alam mo, ganun talaga dito, no? Napakasaklap talaga sa digital age na yun, ano? Na kaya kanilang resibuhan hanggang meron kang nagawang masama o magkakamali o kahit hindi sinasadya pero mali ka, babalik nila yon. Ito yung resibo. Diba parang yung kay Jessica So, bukod kay Jessica marami pa. Oo. Yung gano'n na kahit ako malulungkot kung ako si Vice na nakikita, nababasa ko yun. Malulungkot ako Teka lang, yung bang pagbabakasyon niya, related yan dun sa issue niya sa NTRCB? Oo. Alam mo, sa totoo lang, no? Oo. Na nabanggit mo yan, yung pagpapatawag o pag-summon ng NTRCB sa production people ng It's Showtime. Dahil nga dito na-call out sila, yun nga kay Johaira, nagkaroon ng colorism, tsaka racism, di ba? Tapos si Vice, inaabangan nila kung pupunta rin ba sa NTRCB para magpaliwanag o para mag-apologize. Ako, no, feeling ko, no comment. Ay, ang taray. Ang haba na pa sa kanya. Akala ko meron kang comment Naluloko sila. Ano ito, replay ba yung bago lang sila ng damit, same statement. Hindi, ako feeling ko may kinalaman yun. May kinalaman yun. Kaya sabi ko nga, tama lang na magbakasyon si Vice. Kahit 1 week lang. Oo, para magkaroon din ng
pahinga yung mga netizens sa kababash sa kanya. Kasi nagpapahinga siya. Tapos na ano pa rin siya, di ba, yung kay Kim Chu. Na hindi lang na-mention yung pangalan ni Kim Chu. Abay talaga naman na rumesback yung mga fans si Kim Chu na of all people, si Kim Chu pa yung na nakalimutan, hindi ba? Na-discuss na yan, nag-okay na si Kim Chu at si Vice Ganda, di ba? Pero ibinabalik pa rin yun ng ibang fans. Okay na ba sila, Nay? I think so. Mahirap na isang katrabaho mo doon na araw-araw makikita, hindi mo papansinin, hindi mo babatiin, di ba? Ang hirap makipag-ano noon. Yeah. Pagpasok mismo ni Mema the next day, Oh. si Kim Chu yung una niyang binati. Oh, di ba? Oh, parang kumbaga all's well that ends well. Pag ito Yes. at si Kim Chu, dito na lang talaga kay Joaira, yung colorism tsaka racism, naging issue yan. Dahil talagang no-no kasi yan sa amad lang people. No? Tama. Eh, nung araw pwede yan. Pwede sabihan kang baluga, pwede sabihin kang maitim, mataba. Ngayon medyo they take offense na sensitive na yung mga Social tao. media. Na talagang nag-evolve din naman yung behavior, yung mindset ng mga tao tungkol dyan. Oo. Kaya okay lang yung ginawa ni Vice kung magbabakasyon siya. Oo, para naman, kailangan din naman kasi alam mo yung bakla, hindi sa pinagtatanggol ko si Vice. Hindi nyo lang alam kung off-cam, kung anong ginagawa ni Vice. Yung sumasakit ulo niya, kung ano pang mga iniisip niya para sa show, para mapasaya yung mga tao. Amad lang people. To the point na, yun na nga, nabash na nga dahil nga akala niya okay yun, kasi hindi naman pala okay sa iba, sa atin, di ba? Yung effort ni Vice, alam mo, ano na yan, ina-acknowledge natin. Nire-recognize natin yung effort ni Vice kasi ako mismo minsan naging saksi ako dyan. Nung minsan akong dumalaw na talagang nai-stress si Vice, kaiisip kung ano pa yung pwede niyang magawa para sa show. Kasi si Vice kasi, siya yung tipo ng kung ano yung nagawa niya ngayon, dapat higitan niya yan bukas. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang ginawa. Sa totoo lang, kaya ko sabihin kay Vice, mali kasi yun. Ano ka lang, easy ka lang. Kaya lang ganun siya magtrabaho. Gusto niyang talunin yung nagawa niya kahapon. Hindi at saka din, Nay, kasi di ba, malaki din yung responsibilidad niya. Kasi bukod sa host, siya din yung business unit head. Ng It's Showtime. Siya rin ang didesign Diba? para sa lahat. Pati yung go-see ng mga contestant. Hanggang alas 11 siya ng gabi daw, nandyan sa show. Di ba nagre-rehearse pa nga? Kinulan pa nga ni Vice, nagre-rehearse sila ng Remar. Oh, yung gano'n na sobrang agang pumunta para magre-rehearse, tapos magpapa-makeup, hindi ko kaya yun. Yung Pismosa nga. Di ba ako na nga lang, nai-stress din ako ha. Kasi pangalan mo yung nandoon. Ikaw mismo yung pinaka-poste. So parang si Vice, ganun din sa It's Showtime, siya pinaka-poste. So ayaw niya rin mapahiya sa management. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na hindi mo mapiplease ang lahat sa mga ginawa. Nagkakamali din talaga. Tao ka pala. Akala namin nasa lasa ka lang. Nakalabas ka po. Pero kaya ka lang kayo sa na na also that ends well. How did it end yung yung summon ng MTRCB? Nag-meeting na. Nagbaba ng press statement itong MTRCB tungkol nga dito sa naging usapan nila ng production people. Ito na nga na yung official statement ng MTRCB at bahagi nito ay sinasabi, following the hearing, the agency's Hearing and Adjudication Committee, composed of Committee Chair Board Member Attorney Ricardo Jojo Solomon Jr. and Committee Member BM Attorney Pedro Cesar Gabriel Chet Solidum and Board Member Wilma Galvante, issued an order directing the respondents to file a verified joint position paper within 7 calendar days from the receipt of the order, in accordance with the Board's rules and procedures. The committee likewise directed the respondents to submit a joint undertaking outlining concrete measures to strengthen compliance with MTRCB standards, particularly in relation to live, improvised, and comedy segments. In addition, the respondents were instructed to designate an on-air compliance officer who shall be authorized to monitor live broadcasts and immediately intervene when necessary to prevent potential violations of MTRCB rules and regulations. The case remains pending and shall be resolved
resolved after the committee's evaluation of the party submission and the evidence on record in accordance with applicable laws, rules, and due process. Again, pagka ganito nagkakaroon ng issue sa It's Showtime, production people ang nandoon para makipagkita, makipag-usap sa board. No? Pwedeng wala din si Chairman Lala Soto, pwede rin nandun siya. Si Vice Ganda, kung a-appear doon, edi mas maganda, hindi pa. Yes. Kaya lang hindi talaga umaattend si Vice sa ganun. Production people ang bahala na doon. Hindi katulad ni Coco Martin. Yes. Pag pinatawag ng Sigapo production people, kasama si Coco. Siya mismo. Kaya sobrang appreciate ng MTRCB board yung si Coco kasi yung presensya niya. Pero we cannot demand kay Vice na umappear siya kasi choice naman niya yun, di ba? Pero iba kasing dating pag, andito si Coco, nakakatuwa naman. Talaga nag-courtesy call sa akin. Pero kung si Vice wala doon at andun ng production people, siya bahala na ng production people. Yeah. Lalo na kung gusto talaga magpahinga ni Vice muna, ayoko muna naisip ito. Tama din naman. Oo, nakakalungkot na yan, no? Kahit napakarami mong nagawang mabubuti, kapag nagkamalay ka ng isang beses, mabubura yun sa utak ng mga tao. Ganun talaga. Oo, ganun talaga. Parang wala nang pinagkaiba yan dito eh. Ha? Ang dami nating nabanggit, na ituri, na ipromote yung artista rito. Yeah. No? Tapos isang balita lang dito na hindi ikasisiya ng mga fans, binabash tayo. Tama. Sinasabi na yung idol nila tinitira na natin, pinag-iinitan natin, inaakin natin. Bunot na bunot. Oo. Kung meron nga lang makakapag-ipon ng mga episodes kung saan tinuri namin yung idol nila, naku, bibigyan ko ng premyo. Ayan! Ay! Ako! Naku! Anong price? Para lang ma-compile natin yun at mailabas natin dito, ito yung mga sinabi namin. Oo. Ni isang thank you nga, wala. Kahit ngayon 2 letters lang na T-Y, wala. Wala. Ano? Pero itong balita namin, OA mag-react ng idol nyo. Ganun. Oh. Sino yan? Sino ba yan? Oo nga. Wow, maang-maangang ka. Off-cam, ikaw nga nagsabi, pag-usapan natin. Hindi ko talaga sinabi yun. Pag-girl ko. Baka nanonood sila. Ay! Ayaw ni Lance na Guerrero si Loy. Ay! Ito yung babae na talagang pumunta ng West Philippines Sea. Ha? Si Lance. Sino? Si Lance, Sino lang? nakasama yan ni Kuya Kim. Kasi para nakikita niya doon yung anak niya. Kay Lance. Hindi pa rin alam. Si Lance, L-A-N-S. Hindi namin kilala. Tama. Sorry. Puro kasi mga porn yung pinanood ko niyo. Nakakaloka. Summer Lane. Ha? Carl lang yung kilala ko na. Oo. Mabalik ka din ba sa ano mo? Sabi na i-compile yung mga nasabi. Oo, Maganda. bibigyan ko talaga ng Yes. ano. Eh, Siguro. parang si ano si Tita Susan, Africa, di ba? Challenge niya yung mga netizens. Sino magbibigay ng copy na naubo ako sa set? Binigyan 5,000. Nandyan mabinigay ni Tita Suy O sige, 5,000. magbibigay ako ng 5,000. Ay! Naku! Ay, wow. Compile nyo. Yan! Compile nyo. Oo. Sige For nga. example, yung kay Kim Chu, ayan. Oo, I-compile nyo. Ayan. Bigay nyo sa akin. Ilalabas namin dito. Oo. Credit namin kayo. Kasi Yan. naman Oo. yan, meron kang prize sa akin. Ay! Pwede Oh! ba kami sumali, Papa ko? Pwede. Ay! Siguro kahit mga paramihan ng compilation kung ilang beses natin Ay! napuri na ibalita ng positive. Ay! 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 Pahabaan na. Bakit? May nanalo na. Sino? Yung editor natin. Yung mga taga Magugulat. Pwede rin siyang Ay! Ah! Sa kanya lahat eh. Doon, alam na. Mukhang tatalunin tayo ni Donna. May ranto Oo. Bibigyan ko kayo ng clue para makahanap kayo. Ah, ano? Basta yung may mga title na Kim Chu. Yan. Ay! Mabilis na Nandun natin. sa thumbnail. Sa thumbnail. Oo. Siguro mga higit 10 yan. Ay! Ay! Feeling ko lagpas. Yes! Oo, malagpas Oo, mo. Diyos ko. Simula PBB days ba ah? Simula PBB days Hindi ah? naman. Akala ko PBB Wala pa days. kami nung Wala pa. nagpipigil. Wala pa ba? Pero siya yung bet. Oo, di ba? Ako din. Oo.
Tapos Anyway. ako pang nag-organize ng isang debut niya. Ng debut Dalawang celebration debut niya, dapat. di ba? Oo. Hindi kasi marami siyang celebrations nun eh. Oo. Maraming parties na ginawa on her honor. Anyway, change topic naman na tayo. Ito naman Ah. na. Oo, Ano aba, yan? ang sinasabi split na raw itong si Catherine Bernardo at si Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Unang-una sa lahat, wala namang umamin. Yeah, So paano anyway. natin isasabihin split na sila? Ito nga, merong ano yung lumabas na balita na merong nag-ano na wala na sila, ganyan-ganyan, chu-chu-chu. Talaga Ayan, ba? Oo. Tapos, sabi naman ng isa, itigil niyo na yung pagkadilulo niyo. Oo, may mga- Dahil sila pare. Kasi nga, nung isang araw daw, ay sinundo pa ni Mayor Mark si Catherine. Saan? Ito nga, sabi dito. Hindi. Ano siya sabi? Oh. Hindi sabi rito, sabi ay, Sinabi? but last weekend, Mark was seen picking up Catherine from her dating. Tapos ipipilit nyo kay James, di kasi masyadong maganda yung series. Oo. Ano ba yun? Sorry, hindi ko pa buong napapanood ito. Hindi pa ako nakakaisang episode eh. Pero nakakalahati na ako doon sa first episode. Ba't hindi mo pa nabuo? Oo nga. Ba't hindi mo nabuo? Inantok na ako kasi nakainom ako ng yung sleeping pills. Okay. Oo. Kasi gano'n naman ako. Yun na nga daw, ma. Bakit Kasi daw? hindi pa ka-promo daw yung nangyayari ngayon na mga breakup cryptic post, ganyan-ganyan. Kasi to help na parang mag-hype daw yung ano. Yung I-hype yung Someone Someday. Oo. Oo. Yun na nga lang, ma, may mga resibo. Oo. Kasi daw, yung unang episode, mataas yung views. Naku, Oo. pagdating ng second episode daw, ma, kulang sa kalahati na lang, ma, yung mga views. Ito na nga, ma, pinost ng Daily Chismis PH. Oo. Yung unang nilabas yung show, 4.9 yung rating. Oo. Naku, ma, yung pag second episode, 3.8 na lang daw. Kung yan ang rating, kumusta sa YouTube? Bumaba din daw yung views sa YouTube, ma, yung second episode na. Mahirap mag-comment kasi hindi ko pa napapanood Ah, ng buwan, tsaka hindi ko pa nararamdaman. Saka lang tayo magsasalita nito pag, Yan. pag napanood ko na kahit maka 3 episodes lang ako. Pero Papa, di ba isa ako sa mga unang nakapanood niya? Ay, Pero- ako, kumusta? Sino nag-ano dyan? Okay naman siya. Nangibabaw? Nangibabaw naman yung arte nila, pero isa sa mga nagustuhan ko talaga dun si Miss Dimples Romane. Tapos, sino Isa pa? siya sa mga nagustuhan ko doon at saka yung yung karakter ni Maha Salvador. Ah. Siya yung parang nagbibigay ng kulay dun sa programa. Ah. Pero Papa, hindi lang yun yung kinasasangkutan ng programa ng issue Ano? May issue ngayon, may nag-post kasi Papa O na parang yung isang eksena doon na nilagyan ng spray paint yung sasakyan ni Catherine. Nahahalin tulad dun sa movie na The Weapon. Bakit ano ba nakalagay doon? Sinabi doon Papa O na parang ginaya daw yung eksena sa The Weapon. Ano ba nakasulat? Na pininturahan yung kotse, Yes, yung Papa O. pinto. Doon sa Someone Someday po, sa sasakyan ni Catherine, ang nakalagay ay BITCH. Kayo na bahalang magbasa niya. So, sa Boracay ito. Hindi, Papa. Ha? B-E-A-C-H yun Sorry. Ano naman yung nakalagay sa... The Weapon. The Weapon. Sa The Weapon naman, Papa O, witch ang nakalagay. Alin sa Tagalog. Hindi! Ano? Mga ulam! W-I-T-C-H. Bueno. Okay. Sorry. Tapos. Ginaya. Yes! Baka naman inspired. Inspired by. Kasi pati yung angulo at framing, Papa O, saktong-sakto eh. Baka na-inspired at maganda ang isama yun sa eksena. Dahil, alam mo, sa totoo lang, yung iba rin naman gumagaya eh. Hindi lang nabaviral. Ito lang, masyadong natandaan, naging remarkable. Kaya, sinabing ginaya. Pero kung ginaya man, ano ba, ididimanda ba sila? Dahil ginaya sila, wala namang May copyright ganun issue ba yun? Tsaka unang-una, magkaiba ng spelling. Magkaiba rin yung kotse. Yes. Oo. Ngayon, kung ihingi natin yung ORCR ng kotse ng sa The Weapon, tsaka ng sa Someone Someday. Makano? Diba? Yung ORC na Nasa abroad. Umabot na yung ORC. Ba't naging issue na sa LTO? Highway Patrol Dubiaga. Bibenta pa nila yung sasakyan. Ano ba? Basta ang malinaw dito ay hindi split si Catherine at si Mark Alcala. Yes. Oo, parang dinibunk na agad yung pinalalabas ng ibang dilulo daw. Kumusta naman yung tambalang Catherine? Okay naman, Papa O.
2.0, para sa akin ha, personal na opinion ko to, okay naman. Pero may mga ibang nagsasabi pa hindi daw swak yung kanilang tambalan. Baka hindi pa nararamdaman, baka sa kalagitnaan maramdaman din ng Katrin. Kasi nga, syempre andun pa rin sila sa Jadine at sa Katniel. Yeah. Hindi mo talaga maalis yun eh. Kahit kay Enrique, kay Andre Brillantes, ang nami-miss pa rin nila ay yung Lisken. Yes. Oo, so walang magawa si Andrea. Baka it's Diba? too early to tell sa mga first few episodes, di ba? Hintayin Kumbaga, natin. kumbaga, it will grow on you, di ba? Correct. As long as you keep on watching. Yeah. Parang ano, Oh. si Ann Curtis din siya kasi Joshua Garcia dati, di ba? Oo. Sa It's Okay to Not Be Okay, ang dami na agad nagbabash na, ano ba yan, di ba? Kaya ang tanda. Oy. Pero as we Nakakakilig go kaya along, sila. grabe, ang kilig na natin sa kanila, di Nakakakilig ba? kaya sila. Oo. Si Joshua at si Ann Curtis. Lalo na pag nag-kiss na sila. Oo, Diba? diba? Kaya bigyan lang po natin ng chance. Yeah. Yung someone someday. Malay mo na- And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy, mga nanonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na click lang subscribe button nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, Mamaloi. At syempre, nice natin magpasalamat sa ating pong mga gorgeous ng ngiti. Of course! Courtesy of Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. Nandiyan po sila sa Ilodigas, tapat lang po ng Christ the King Church. Syempre, Yeah. andyan din si Doc Alia. Yeah. Diba? Na isa pa nating dentistang nag-aalaga sa ating ngipin. At syempre si Miss Ara, thank you so much. And for our eyewear, thank you so much to Ideal Vision na may 200 plus branches nationwide para sa inyong mga salamin, mga prescription glasses at saka mga sunglasses. Meron din po sila mga contact lens. meron din. AI glasses. Ay, Katulad ng Europe Rokit, Kit. ayan. Oo. Pero dapat magpalista na kayo Yes. para na sa kayo, waitlist. Yeah. Yes. Sa SM Mega Mall, MOA at sa North EDSA. Yan. Tama. Present Yes. dyan ng Rokit. O, Yeah. sana nga yan ang ma-achieve din ng Ultra Mega yung 200 plus branches. Ay, oo naman. Kaso 41 branches pa lang meron ang Ultra Mega. Kaya naman napakasuswerte ng mga malalapit dyan na nakatira. Yes. Oo, kasi talaga namang sila yung nakaka-enjoy talaga, yung nag-enjoy sa mga perks na ibinibigay ang Ultra Mega. Hindi ba? Yes! Gaya ng Suki card na tuwing Ah. mamimili po kayo, nag-earn ng points. Ah. At yung ma-earn nyo na points sa card nyo, pwede nyo pa pong ipang-purchase ng mga grocery items in the future pag madami na kayong ipon, di ba? Yes. Dahil nga, dyan sa Ultra Mega, hindi nyo na kailangan maghintay ng 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 sale. Ah. Dahil everyday sale! Everyday Yes. may freebies! Yes. Everyday may mga bundles Yes. na promos, di ba? Oo. Kaya saan ka pa? Diyan na po tayo sa Ultra Mega! Okay nga pala, mabanggit ko lang, nasa October 2 and nandyan po kami sa Abu Dhabi sa October 2 at October 3 sa Dubai po kami. Wow! Ang Laugh Week, kasama po namin dyan, hindi lang ako ang host, ay si Josa Pocaw, si Marisa Sanchez, at si Legally Funny, Attorney Ed Chico. Yeah! For ticket inquiry at sponsorships, ayan, tumawag po kayo sa 971-508-397-143. Nandyan po, ha? Yes! Ayan na po, masaya po yan, ha? At yung mga kababayan natin na sa US. Magkita-kita tayo dyan next week! Malapit na! Sa August 9! Para sa Mr. and Miss Philippines USA. Yeah! Nagaganapin sa Anay. Alex Theater sa Glendale, California. Ayan! Yes! Siyempre, ang punong abala dyan para sa pag-imbita sa atin at pagdating natin dyan ay si Oliver Carney. Yes! See you there, ha? Dyan naman kami mag-showbiz update with Oliver. Yes! So kasama natin dyan ay si Kurt Bondan. Yeah! Kaya magkita-kita po tayo dyan. Bumili na po kayo ng ticket para magkatsikahan tayo, di ba? Sayang mo, nasa New York naman si Maring Rose Santos ng White House Cares. Yes! Na talaga naman pong tumatanggap ng mga NCLEX passers ng mga nurses. Kung gusto po niyong mag-work sa New York under White House Cares, ako, congratulations na talaga grabe mag-alaga si Miss Rose sa ating mga kababaeng Pilipino. Yun talaga yung priority niya. Kaya kung nasa ibang estado kayo sa Amerika or nasa New York man kayo, nandyan po ang White House Cares na handa pong tumanggap sa inyo. Basta qualified sila. Lalo diba? ng mga Tama. Pilipino, yun ang unang-unang priority na Yes. Maring Rose Santos ng White House Cares. Maraming salamat po dahil ang first 24 hours ay naka 1 million views na po si JR Shaw. Yes!
kami ni Mama Loy, ni Tamerlane at ni Tita Cora, pinuntahan namin sa Toledo City. Lumipad ang Cebu. team. Oo, lumipad ang aming team dyan. At ang naging cameraman namin, Ah, si Loy, yes. si Cora, at syempre, may naghihilig on the side. Naghihilig. Narinig yung hilig. Ginig, oo. Habang umiiyak ha, habang Habang umiiyak. umiyak si Jer Oo. sa OGDS Inspire. Habang, oo, sabi namin, parang meron motor. Hindi. Kataranta. Naka-on yung tricycle. Yeah. Ha? Hindi Hilig ba? yun. Oo. Hip na. Gumagal si Tamerlane. Mabao, sa sobrang taranta ng asawa, binitbit siya doon sa may bodega. Doon ka maghilig, naririnig ka ng hindi makapag-emote si JR na distract. Bumalik yung luha. Umurong yung luha Oo, Kuya JR naman. Ayan, sa OGDS Inspires po yan, nasa TV5 na rin po tuwing 3:15 p.m. Sunday. At tangkilikin po natin yung kanilang upcoming concert. September. Yes, kung saan kasama si JR, kasama yung mga iba pang mga alumni ng Pinoy Dream Academy. Yeah. Na Ang ganda din. 20th year na nila. Yes! 20 years na. Diba? Ayan na. Ating pagbati kay Tita Tess Medina. Happy birthday, Tita Tess Medina. Happy birthday, Tita Tess! Siya lang naman ang gumawa ng ating set sa OGDS Inspire. Yes! Oo, at syempre, yung aking kabahayan, siya rin nag-ayos ang aking receiving area. Wow! Maraming salamat At si Tita Tess ay talaga nagkawang gawa. Ang kanyang kaarawan ay ibinigay niya dun sa Batangas. Ayan, happy birthday Tita Tess! Ayan, syempre pa, Tamerlane. Yes po mga alas kabibis ko po dyan. Please follow lang po at like ang lahat po ng social media accounts sa aking Facebook, Instagram at TikTok. Tamerlane Mopia lang po. Nako, thank you sa aking hair and color. Yes, Yan. ito naman. Ang aking social media po, Tita Cora po sa aking Facebook at sa aking pong TikTok. Tako rin po sa aking YouTube. Nandyan po yung aking vlog kung saan makikita nyo yung aming mga ginawa sa Simala. Ay, yes! Ay, oo. Oh, Diba? Na-revive mo na ba? Yung nawalang video? Ay, hindi, Mama Lo. Ay, talaga? Yung horror story. Ay! Naisama mo ba yan doon? Hindi na isa. Ay, Oo. sayang. Pero maganda hair mo ngayon. Wow. Ay, In syempre pa fairness. po. Gawa yan ni Mami Gio. Yung artista sa law. Ay, wow! Ay, yung nails ko naman ay nail cocktails. Yeah. Sa Bellagio Square, sa Tomas Morato. Yung buhok ko naman ay galing sa Het Rivera Salon. Tsaka yung mga meron din silang food spa, meron din silang mani-pedi. Yes! Yes, kompleto ang Headway Vera, diba? Yes. So, syempre congratulate din natin si Mikael Mikael Hira. si Yung Mikael. may-ari ng Headway Vera, meron na rin siya ngayon yung 7th Bloom. Oo, So, yun. yung mga floral arrangement. Yung mga bulaklak. Oo, di ba? Oo, Ay. pwede po na kayong umorder. Ang dami nang umorder. Wow. Ayan, congratulations, Mikael. Yes. At ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang laging nyo inihilig sa amin? Chika mo na dali. La 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 la. Chika mo na dali. What feeling? La 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 la. Chika mo na dali. Grabe Wala pang ending na spill, may sundot Yun na. yung sinasabi ni Lloyd, sana raw inidyokan ko si Lance Carr na yun ang gawin sa kanya. Oo nga! Sabi Kakainis ko, naman nga eh. huwag na kasi matutraumatay ang bahay. Ayan.